kidney disease is amo ni ang pagpulupalya sa aton nga kidneys. Dok, ano ka importante ang kidney sa aton nga lawas? Puwerte gid kay importante ang aton nga kidneys, no, ang aton nga mga bato. Kay ang aton nga mga bato naga-serve gid ni actually nga salaan gid sang aton nga lawas. Sila gid ni may duwa kita ka kidney or duwa ka bato sa aton nga lawas, no. Ang ginaobra sini number one gid na among other functions, salaan gid ni siya. Salaan gid sang tanan nga higko sang aton nga kalawasan. Ikaduwa, amo man ni ang function nga nag-allow sa aton nga makapangihi kita, no. So basically amo ang function sa aton nga kidney, salaan gid kag amo ni ang organ sang aton nga lawas nga nagapagwa sang mga higko paagi sa ihi. Okay. Among many other things pa gid. Sige, Doc. So, Doc, ano naman ang mga masaming ginatunaan o kung mga kausa, kung nga ang mga pasyente o kung ang mga isa ka tawo ang gakadiagnose sa chronic kidney disease? Okay. So, una anay, ang chronic kidney disease, amo gini siya ang amat-amat nga pagpalya sang aton nga mga kidneys na or mga bato. Ang number gid nga dapat tandaan sa aton mga pamuluyo is more than 3 months, no. Kung ang aton nga kidneys nagapulupalya more than 3 months, lawig gid nga pagpalya, considered na ni siya nga chronic kidney disease. So kung ang aton nga ginapamangkot subong kung ano ang mga kausa, kung nagapalya ang aton mga kidneys, damo gid mga kausa. Ang number one gid actually nga kausa sang chronic kidney disease sa aton nga mga Filipinos, number one is long-standing nga diabetes, meaning to say lawig nga pagka nga may ara diabetes ang isa ka tawo. Ang number two gid nga kausa man is ang hypertension or high blood, taas ang presyon. Tapos ang ikatatlo, pwede gid ni sa mga inherited ng mga kidney diseases like mga glomerulonephritis, no, ang hubag sang aton nga mga kidneys. So muni siya ang mga common gid nga mga kausa, no. Number one gid diabetes, ikaduwa ang hypertension, ikatatlo ang other nga mga inherited nga mga kidney disorders tulad sang glomerulonephritis or ang paghubag sang aton nga mga kidneys. Okay, Doc. So, Doc, pwede bala ang isa ka tawo may ara siyang CKD pero wala siya sang sintomas? Oo, sakto gina siya, no. Ang chronic kidney disease, no, may mga stages gina siya, no. Stages 1 to 5 actually. Ang stage 1 amo na siyang mild, kag ang stage 5 amo na siyang severe nga chronic kidney disease. Usually sa mga earlier stages, no, like stages 1 to 3, wala gina sila sa mga simptomas nga mamalan, nga mabatsagan. Gaabot na lang ang mga simptomas sa later stages, sa stage 4, especially sa stage 5. Dira nagaamat-amat gid go ang mga simptomas. Amo na nga mga pasyente naton, no, magkadto sa clinic before example, kung may mga simptomas na siya, ara na sila usually sa stages 3 to 5. Kiti sino man makadto sa clinic, no, magpa-check up sa isa ka doktor kung wala man sila may ginabatsag. So for earlier stages, wala gid simptomas nga mabalaan. Sa ulihin na usually mabalaan gid nga may mga simptomas. Nga mga symptoms sa mga dugo pirmi lang gaalay ang ila kuno nga likod. Amo na nga ang isa ka kahigayunan man nga nagapa-check up na sila. Usually ang mga simptomas gid, no, ng kung very specific gid. Usually ang mga pasyente, no, kung kamo may ginabatsag na, especially kung nagahubaw-hubaw ang inyong mga tiil, mga kamot, ang inyo nga mga ihi, bala tawag na namo naga-foamy, do grabe nga bura-bura, no, kung kisa may dugo sa ihi. Na usually amo ni sila ang mga symptoms gid sang aton nga chronic kidney disease, no. Kisa iban dasig makapuyan,
gasuka-suka, wala gana magkaon, sakit ng sulok-sulok, nagakurog ang kamot, ginahapo, naga-even mga sakit dughan, pangatol, no? Mga simptomas man na sang chronic kidney disease. So, kung may mga amo na kamo ni nga may ginabatsag, mas mayo gid nga magpakonsulta gid sa inyo nga mga doktor. Okay. Doc, ano lang niyo, isaluot ko lang ni. Kung for example, Doc, kung ang isa ka tao nagapasulit-sulit na bala, Doc, ang ginatawag nila nga UTI, posible siya, Doc, nga ma-diagnose sa ulihi nga may CKD man siya. Depende gid kung recurrent gid no or pabalik-balik ang UTI. Usually kung pabalik-balik ang UTI, usually may ara na sila base may ara problema sa alagyan sang ila nga ihi no ng alagyan sa ihi no. For example, may mga kidney stone no kung mga bato gid ya mismo nga nagabara sa aton nga alagyan sa ihi. Kung ina no kapinta kung hindi gina ma-address ang ina nga obstruction nga ginatawag, di pabalik-balik gina siya and pwede gina siya nga mag-develop into chronic kidney disease. Kaya hindi lang actually infection ang ang nagakos ang chronic kidney disease no, more sa injury nga ara daang bala ang bara gakos gid sa injury sa kidneys naton sa alagyan sang ihi. Because of that, no, sige-sige, balik-balik, pwede gid nga mag-cause sa chronic kidney disease kung pabayaan lang kag hindi gid ma-address ang underlying cause ng UTI. Okay, Doc, thank you. Sige. Doc, paano naman ang mga healthcare professionals ga-check kung bala ang kidney is healthy? Usually, kami, no, especially kami nga mga nephrologists, no, or specialista sa mga bato, may mga basic kami actually nga mga test nga ginapakuha para ma-check gid ang functions ng aton nga mga bato. So, ang una gid, very important gid, I think familiar man siguro most of your listeners, no, and viewers, is ang serum creatinine, no? Serum creatinine, and then aside from that no pwede man ang urinalysis no, importante ginaya sa amon ang urinalysis, hindi lang daang na or ang UTI ang amon ginapangita, gina-check namon man kung may protina ang ihi, may dugo ang ihi, kag many other things no. Amoning basic gid na sa amon ang creatinine kag ang urinalysis. Other than that, pwede man kami kapacheck sang ultrasound no or imaging sang kidneys or mga bato. Kidira makita namon ang tsura sang kidney, kung may mga bara dada sa alagyan sang ihi no. So amo ning mga basic no. Damo pa mga test nga kami ginapakuha, pero amo ni ang tatlo nga basic gid namon nga to check kung may problema kita sa aton nga mga bato. Okay, Doc. So, Doc, ang chronic kidney disease bala, pwede pa ni siya mabulong? Well, ang chronic kidney disease, meaning to say, no, nang nag-aamat-amat na sa gamay kag ang aton nga mga bato, nag-amat-amat na gina sa palya. May duwa ka classes ang kidney disease, no, acute kidney injury and chronic kidney disease. Ang difference na nila nga duwa is that ang acute kidney injury amo na yang less than 3 months lang ang pagpalya. Amo na iya ang may tendency pa nga pwede pa ya mag-recover or mag-ayo ang aton nga kidneys. Pero ang chronic kidney disease ya amo na saya ang sige-sige na gid no. So wala gid ya sang complete nga cure para dira no. Ang chronic kidney disease amo na nga importante gid nga mapa-check up kamo sa inyo nga mga doktor para mabalaan nyo kung chronic na or acute lang inyo nga kidney problem. Kay kung chronic na gid sa, ang aton niya nga goal sa aton nga mga pasyente is not really to completely cure no, but to delay its progression no. Meaning to say i-make sure naton nga ang pagguba sang aton nga mga bato hindi dasig no, pahinayon ta ang pagpalya sa aton nga mga kidneys no. Amo nang very important. Amo na kisa kung pabayaan lang naton, makibot kita nga ang aton nga pasyente dialysis na dayon kay gulpi dasig ang pagguba sang kidneys nila.
Pero kung ma-monitor gid no, kag ma-check gid earlier, ang pwede naton maobra is ma-delay lang gid siya. Okay. So, Doc, hindi man tanan no nga mga na-diagnose nga may CKD nga i-dialysis gid sila. O, Amo gina ang misconception na muna nga daw jutay lang gid nga mga pasyente ang nagakadto sa mga nephrologist no or specialista sa kidney kay abi nila once nga magpa-check up sila sa mga nephrologist dialysis dayon. Well, in fact, hindi gid no. The earlier kamo magkadto sa nephrologist, the better gid no para mapungga naton ang paglala or ang pagpalya sang aton nga mga kidneys. So when it comes to dialysis, ang dialysis siya ng gakatabo na lang na sa mga pasyente naton kung ara na gid sa severe stage sang aton nga chronic kidney disease. Amo na siya ang last stage or stage 5 na gid no. Kung ang kidney function usually ara na gid sa less than 8 to 10% na lang gid ang ilang functions ang kidneys kag na may ara na sila ginabatsyag ng mga simptomas. Kung amo na, kung late stage na gid kag kung may mga simptomas na gid nga ginabatsyag, amo na may mga indikasyon na kita for dialysis. Pero for earlier stages, it doesn't mean nga once you have chronic kidney disease, dialysis na gid dayon. okay, thank you, Doc. Sige. Doc, paano naman makabulig ang pag-inom sang tubig or isa ni bala ka makapaayo sa aton nga kidney disease ang aton nga pag-inuman sang tubig? Amo ginaano kasi kung may mga problema sa kidney or pulupalya ang kidney, mahambal gid ang pasyente, Doc, grabe gid akon inom nga tubig. Actually, hindi na i-cure ang water, no? Actually, sometimes, no, drinking too much water can aggravate the kidney disease, no? Even ang aton iban nga parts ng body organs, no? So, hindi gid ang water ang maka-cure, no, sang aton or maka-reverse ang aton kidney disease. Just drinking enough. Drinking enough, no? So, usually I tell my patients, no, nga you drink enough lang gid no kung ginauhaw ikaw drink water pero kung ang mga pasyente bala no nga laway na gid ang kidney especially kung nagahubaw-hubaw na ang ilang ang mga tiil no dasig sila mahapo kay may mga tubig na ang ilang ang mga baga dasig na matubigan then gina-recommend gina sila nga i-limit yung water no kay kung mainom sa damo tubig kay ang tubig gakadto na sa mga tiil, sa mga kamot, no hindi na siya nami. So depende gid case to case kina siya sa aton nga mga pasyente. But to answer the question kung drinking water can cure kidney disease, hindi na siya makapa-cure. Okay, thank you, Doc. So, Doc, magluwas sa dialysis. Ano naman ang iban pang treatments nga makabulig sa mga pasyente nga nagasuprer sang CKD? Okay, so ang chronic kidney disease, no, actually, ano lang gina siya, komplikasyon na lang gina siya sa mga ginmention ko to ba lang ang mga kausa. Remember, naghambal ko, number 1, diabetes. Number 2, high blood, no? So, in order to delay, no, or prevent ang chronic kidney disease, kinahanglan naton i-address ang amo nga mga problema. So, since number 1 naton is diabetes, ang aton nga ang kausa, so we need to control blood sugar or kalamay sang aton nga lawas. Same goes man sa aton nga blood pressure or presyon, kinahanglan tagid i-control ang aton nga blood pressure. So ini nga mga bagay nang hindi lang creatinine or urinalysis ang importante gid sa pagpa-check up, no, importante gid i-check gid ang kalamay kung ara gid insakto lang ang level sang aton nga kalamay sa lawas kay kung hindi insakto kung puwerte kataas ang aton nga mga kalamay makaguba gid ang kalamay ang taas ng kalamay sa aton nga kidneys pareho man na sa hypertension kung tamaan kataas ang aton nga BP or presyon kag hindi na siya makontrol amat-amaton nya man naot-oton ang aton nga mga kidneys so amo gini ang duha nga importante nga
nga makabulig nga prevent no nga sa aton nga chronic kidney disease. Other than that, importante more actually sa prevention gid ya. Prevention gid mga magka chronic kidney disease. So aside sa duwan importante man nga pagkaon sang insakto, hindi gid magkaon sang mga maalat, magkaon sang mga bawal, mga tambok, gamala paayaw kaon sang tambok. Tapos, other than that, importante man nga hindi gid sagay pagusto inom sang mga painkillers or bulong sa sakit. No? Kay may ara nga mga painkillers or bulong sa sakit nga kung patamaan mo inom, pwede gid makaguba sang kidneys naton. No? Tapos, isa pa yun na gusto ko i-emphasize, ang pag-inom sang mga herbal nga mga medications bala. No, kasi ang mga herbal ni bala ng maski abita, natural ni sila, pero hindi tanan nga natural, safe sa kidneys. Okay? Especially kung wala kita kabalo kung ano ang ang content bala sa ini nga mga bulong. So kung may mamangkot sa akon, for example, nga mga pasyente nga dok okay lang mag-inom sang mga herbal ni nga gina-advertise sa mga TV, sa radyo, ang akon nga sabat da simple lang. Hambalon ko lang sila, wala ko kabalo sang ina nga klase nga herbal, wala ko kabalo sang unod sila kung naka-undergo na sila sa mga studies or research. Ara gid sa inyo kung gusto nyo mag-risgo, pero pwede gid may tsansa nga may ara ni unod ang ini nga mga bulong nga makapaguba gid sang kidneys. Kaya ako may damo iko eksperyensya nga nagtumara gid sang mga herbal nga ako nga mga pasyente nga gin-dialysis gid. No? So, amo ni ang mga bagay nga kinahanglanon ta obrahon para ma-prevent gid nga magka-chronic kidney disease. So, Doc, kay makagalanyap gid manabi, syempre amo gid na ang goal mo sang maka-market ka, pero amo na gani kabudlay lang ko na kaisa kay ti na balang bisan wala pa bala advice kita iba na gani doc, if I'm not mistaken wala pa na gani na approve sang FDA. So Yes, kung correct. isa delikado Correct, ma'am. ikatama sa aton nga mga kauturan nga tido na syempre maganyat gid man kay ti amo gid man ang goal makaganyat gid man sang audience, and muna nga may magamit sa ilang products, pero as much as possible i-ano na lang doc ilang taon lang gid kag i-check lang anay antes gid mag inom para nga hindi maapektuhan ng aton nga kidneys doc. So doc, ano naman ang mga healthy habits nga pwede naton nga himuon aside sa pag-maintain sang aton nga sugar, sang pag-maintain man sang pressure, aton blood pressure. Ano pa doc ang mga bagay kag mga pagkaon nga pwede naton himuon para nga maproteksyonan ang aton nga mga bato? So for patients gid no nga may chronic kidney disease no ti medyo pulupalya na gid ang ila ni nga mga bato. So gina-advise gini sila yan namo. Number 1 gid ya is low animal protein, no, low protein diet gid. Kay kung patamaan mo ni sang protina ang pagkaon sang aton nga mga pasyente, ang protein na pwede gid ya maglusot sa aton nga mga kidneys no. Medyo harsh ang animal protein sa aton nga mga bato, especially for patients with kidney disease. So what I advise them, no, ang gina-advise gid actually is plant-based gid ya. No, may protein man sa aton nga mga utan, no, amo nang ang mas mild sa kidneys naton. Gina-recommend ko gid ni sila nga hindi gid sagay kaon nga red meat, no. Baboy, baka, especially mga processed meat bala, mga bacon, ham, tocino, chorizo, tapa, yung ini nga mga pagkaon, no, medyo balubog at gid sa kidneys naton. So more gid ya sa utan. Aside from that, gina-advise man na sila namon no nga malimit gid sang pagkaon nga maasin, no, kay once nga magkaon ka sa mga maasin, pwede gid ya nga magtaas gid ya ang pwede ka pataason ang blood pressure mo kung makapaguba pagit sang kidneys or mga bato.
amo na nga importante gid na kung ideally no kung makasarang ang mamon mga pasyente, gina-advise na sila namon nga pwede gid sila kapa-check with our prescription sa mga dietitian bala no kay ginalimit gid namon ang mga protein no ang mga potassium sa lawas, mga asin sa lawas. So basically amo gina nga diet ang amon gina-advise sa ila no more plant-based gid no utan gid kanon, tinapay, pansit, bihon, no? Safer na sila sa kidneys, less gid ang animal protein. If they want to eat protein, ang gina-advise ko, more gid ya sa white meat or lean meat, bala mga chicken and fish. Ang ginahambal ko gid sa ila, matchbox size lang, no? Mga gamay-gamay lang portion sang white meat. Kay medyo limitado gid dapat ang aton nga protein sa nga ginakaon ginakaon naton. Thank you. Sige, Doc. So, Doc, okay. Ano naman, o kung pila naman ka beses, ang mga tao nga kinahanglan nga ipa-check ang function sa kidneys? Okay. So, depende gid na no sa profile sa aton nga mga pasyente. So, for example, kung ang aton nga mga pasyente ara na gid sa later stages ang chronic kidney disease no or ang ila kidney disease medyo balantayan gid no, gina-advise gina sila namon. Basta stable lang. Usually pwede gina sila kapa-check every month no, once a month na. Or kung hindi man gid lala gid ang ila nga kidney disease no or earlier stages, pwede na every 3 to 6 months. So depende gid no. So ang importante gid pa-check gid lang no, wala ka man perdihon no, pa-check ka lang gid sa doktor no, especially sa nephrologist, specialista sa kidney, and then hambalan ka man lang na sa imong nephrologist kung okay mo kidney no, kung medyo pulupalya na siya or hindi gid nami ang condition sang imong kidneys, and then from there no pabalon man kamo kung san-o naman kamo mabalik. Ang importante lang gid makapa-check up lang gid first time, maski first time makapa-check sang kidneys, and then i-monitor lang na para hindi kita maulihi mga nakita nga daan. Okay, Doc. So, may isa ko, Doc, kapamangkot ng ano ni Doc ang ginatawag nga creatinine sa aton nga ang creatinine kay gina-check man ni ko ano ang level sang creatinine mo sa imong lawas. Ang creatinine actually ng protein na siya sa lawas, no? Protein na siya, considered na siya nga waste product. Di ba remember ang hambal ko nga ang aton nga mga bato or kidney sa laan na siya. Meaning to say, kung taas ang imong creatinine, kung above normal siya, meaning to say mi ara na pulupalya ang imo nga mga bato kay hindi yan na masala ang higko. Okay. No, kay kung nami ay ang function sa imo nga kidneys no, ang filtering ya or ang pagsala nami, meaning to say mapagwa ya ang higko or ang creatinine sa lawas. So amo na nga kung nubo ang creatinine, meaning to say nami pa ya ang function gid, pero kung taas na gani ang imo nga creatinine, meaning to say taas man ang waste product or ang higko sa lawas, meaning to say maminsar ka na medyo gapulupalya ng aton nga kidneys kay hindi yan na masala ang higko sa lawas. Do kidney marker na siya, do ma-estimate yan na ang function sa imo nga kidneys. Okay, thank you. Doc, how about sa uric? Ano naman siya para lang kay nang may sometimes may mabatian ko na Doc mo nga halaga pala minhud akong lawas bas imataas ang akon nga uric. Ang uric acid, ang uric naman niya, lain naman na siya nang hindi naman na siya silinggid nga ano gid sa kidney, hindi siya kidney marker no. Actually nang ano man na siya, waste product man na siya, do breakdown na siya sang purine nga ginatawag naton. Kung taas niya ang imo yaya nga uric acid, pwede gid yaya nga base miara ikaw arthritis. No, arthritis naman na iya no sa mga joints naton no, amo naman na iya ang pwede yan na iya nga mabalaan nga kondisyon. Pero sa mga pasyente nga tamaan gid kataas ang uric acid no, kay ang uric acid they can form crystals
tungod sa kadamuon overwhelming balas ang uric acid. Kung tamaan na gid ka taas ang uric acid, pwede na sila magkadto sa aton nga mga kidneys. No, pwede yan na gubon ang aton nga mga bato. So, in other words, pwede siya nga do precipitating factor. It can contribute to the kidney injury and kidney disease. Pwede gid nga kung tamaan gid kataas ang imo nga uric acid, pwede yaman maguba ang imo nga mga bato or kidneys. Okay, Doc. Thank you. Okay. Sige, Doc. So, ato naman nga, next nga question, Doc. Usually, Doc, kung automatic na siya, kung example, di ba, nahambal mo kaina, kung may stages na siya, sabi, stage 3 na siya, automatic na siya, Doc, nga i-dialysis na siya, or pwede pa siya ma-manage nga hindi pa siya ma-dialysis? Kung stage 3 ang pasyente naton, usually meaning to say ang kidney function niya ara na siya sa 30 to 59% pa. So meaning to say may ara pag function ang aton nga kidneys. Usually ang kung pasyente naton nga gina-advisean dialysis, amo na ni sila ang mga stage 5 na gid. No, usually mga less than 8 to 10% or mga pasyente nga may mga simptomas na. Okay, Doc. Sige. So, Doc, di ba kung example na dialysis ka na and then may ara na siya kung kaisa, di ba, Doc? Correct me if I'm wrong. May mga options na kung kaisa nga kidney transplant. So, Yes. sino, Doc, ang qualify nga pwede magpa-transfer sa nga kidney? Usually, kung ang pasyente nato no, stage 5 na or ang ginatawag na namon end stage kidney disease, no, meaning to say, pwerte na gid ka-severe sang aton nga kidney disease, sila ni ang mga pasyente nga ginakailangan sang mga tawag na namon renal replacement therapy. So, tatlo kapaagi diri sa aton ang ginatawag nga renal replacement therapy. Number 1, amo ni siya ang hemodialysis. With the use of a machine, muna siya ang daw temporary lang or substitute kidneys naton, miara man peritoneal dialysis ang ginagamit naton ang aton nga peritoneum, no, miara na da sa aton nga sulod sang tiyan. Pero Okay. ikatatlo, amo naman ay ang kidney transplant sang mas maayo-ayo nga mga bato or kidneys naton. So same man na siya sa aton nga indikasyon sa mga dialysis, no, kung late na gid or less than 10% na gid or palya na gid naton nga mga kidneys, amo man na siya indikasyon man na siya to do kidney transplant. Okay. Doc, kung example ng na bino sa kidney transplant na kita, so kung family member, Doc, automatic pwede ka nga ikaw ang donate sang imo nga kidney or may ara na siya nga process nga i-undergo nga bisan utod katuod pero hindi man automatic nga makadonate ka dayon sang kidney? Oo, correct din na siya, no? Hindi gid automatic makadonate maski family member ka pa. Mas nami kung family member actually, no, pero hindi tanan nga family member makadonate, no. Ang ginatawag na namon kinahanglan may compatible gid, no, kinahanglan gid mag-undergo sang compatibility test gid, no. May mga test na gina-undergo both ang donor kag ang recipient to make sure nga compatible ang aton nga kidney nga i-donate. Kay kung hindi gid compatible, no, kanugon lang, no, prone gid sa rejection nga ginatawag, meaning to say nang pwede gid nga mag-fail ang aton nga ang transplanted kidney or ang donate nga kidneys naton. So pwede man nga maski hindi ka family member, pero kung compatible ka mo, pwede gid gyapon makadonate. Nang nag-undergo na sa process, okay na ang kidney. So, pila, Doc, ang timeline nga gina-monitor ninyo
kay di ba, correct me if I'm wrong, Dok ha, hindi man automatic nga i-reject kung may ara nga times nga do okay na siya, pero may base bala Dok sa ulihi, pwede, possible pa siya nga i-reject. So, mga pila na Dok ang timeline, for example, it takes months or years nga ginamonitor ang transplanted kidney sa patient. Yes, no, kung bago pagidya ang aton nga procedure, no? Especially kung immediately after the procedure, no? Ti una-una daily nga pag-check, no? Gina-check gid anay kung stable ang aton nga procedure, ang aton nga mga pasyente, no? May mga gina-monitor na nga mga test. So eventually weekly, tapos after na every 2 weeks, no? Monthly, every other month, no? Every 3 months, every 6 months. So amat-amat na siya until such time nga makahambal kita nga stable na gid ang aton nga pasyente. Okay, Doc. Sige. So, okay. Doc, balik kita sa mga symptoms bala, Doc, ha? Mayara lang ko nga ipamangkot. Nang, di ba nahamba mo kagina nga kung nagapangihi ka nga may nga magabula-bula, isa na siya ka, ka indikasyon nga may ara ka nga posible nga palya ng imo nga kidney. Paano naman niya, Doc, ang mga tawag na bala sa aton, Doc, ginabusisaw? Is it indication man nga ang imong kidney may something wrong, or iba naman niya nga nga posible nga diagnosis? Oo, pwede gid, no? Pwede gid ang pusisaw, no? Pwede gid na nga simptomas sang lain nga balatian. So nga kondisyon, for example, mga pasyente bala nga pwede nga mayara urinary tract infection or UTI. Isa na sila sa mga simptomas nga ginapamangkot na sa ila. Iba niya nga may mga pasyente nga may UTI, especially bilang nga mga tigulang, mga elderly, wala na sila yaya sa mga hilanat, sakit puson, sakit likod, or sakit mangihi. Kisa ang ila na nga simptomas busisaw. No? Pwede man, amo na nga pwede gina siya nga i-check gid naton kibasi may UTI ang pasyente. Or pwede man, no, kating busisaw, do permi ka pangihi, pwede man na nga i-check mo base may ara problema man sa prostate, no, dako ang prostate sa pasyente nga lalaki, pwede gina siya makapresentar as busisaw, no, or pwede man nga ang pasyente naton taas gali kalamay, may diabetes pero may kapangihi, pwede gid nga may amo na galing nga kondisyon. So damo gid nga factors, no, kung may mga amo ng klase simptomas, mas maayo gid nga makapa-check up gid para malantaw gid naton kung may ara problema or wala. Okay, Doc. Thank you. So, Doc, sa mga, to ba kagina, pwede man naman consider, Doc, nga ang isa ka pasyente do permi lang ginakapoy, pwede man na siya nga indikasyon nga basi may ara siya nga possible nga something wrong man sa iya nga kidney, or natawag nila ba, Doc, nga fatigue? Oo. Pwede gid, no, pwede gid na siya nga simptoma. Pero ini siya nagakatabo lang ni siya sa mga pasyente nga severe na gid or late stage na gid sang chronic kidney disease. Pwede gid na siya nga magmanifest sa pangluya, no, wala gana magkaon, mga ginabatsag, pwede gid, no. Hindi siya specific lang gid for chronic kidney disease, pero pwede siya nga simptomas ang chronic kidney disease. Doc, ano ang pinaka-importante nga tandaan sa aton nga mga tagpalamati sa radyo, ang galantaw sa aton sa YouTube channel para nga maproteksyonan ang aton nga kidney? Ako gina-advisean ko gidya, no, nga prevention gidya is better than cure. Kabudlay sang balatian nga chronic kidney disease kay hindi mo siya mabalaan sa earlier stage, no? Mabalaan mo na lang simptomas kung lala na siya. That's why ako, kung may mga pasyente ako, even as young as 20 years old, no? Considered na siya nga adult eh. Gina-advise ko gidya nga mapa-check up gid ka mo, no? Maski once a year lang na da, no, or twice a year,
depende sa capacity sang pasyente naton pa-check up ka mo, no? Especially mabalaan naton kung nagaamat-amat na palya, kung taas ang creatinine, kung laway ang finding sa aton urinalysis. Mm. Iti kung may ara na, no, may ara gitaya may maubra para hindi maglala ang aton nga kidney problem, no? Amo ginayang pinaka-importante siguro nga take away sa ining conversation sa aton nga mga listeners kag viewers, no? Prevention is better than cure. Hindi ka mo magkahadlok, magpalantaw sa doktor or specialista, parihas ang nephrologist, no? Kaya hindi tungod nga kung lantaw na kamo sang nephrologist, dialysis dayon. Hindi na siya automatic dialysis dayon, no? Mas mayo nga mas maaga kamo ma-check, mas maaga mabalaan kung may ara gid man problema, mas aga naton ma-prevent, mas aga naton ma-delay ang progression sa kidney disease. Once may ara man lang na, no, gaan lang gid kamo na i-advise ang aton yung mga doktor. So as early as 20 years old, 30 years old, pa-check up kamo kay dira mabalaan naton base taas ang inyong blood pressure, taas ang inyong kalamay sa lawas, no? Kaya kung taas, dili na mapungga naton mo, makontrol naton. Kaya kung hindi na naton makontrol, no, it can complicate, no? Kagang isa nga complications nga ano na sa pasyente is ang sa kidney gid, no? Ang chronic kidney disease. Okay, Doc. Sige, thank you. So, Doc, may isa pa ko ka pamangkot sa imo. Kay sang una, mga bata o balahaw, nang gina-advise kita sa aton ng mga katigulangan, no? Ako ni pamangkot, Doc, kung may ara siya sa nga, studies nga naga-support sa amo nga claim sa aton ng mga katigulangan nga hindi mo dapat pagpunggan ng iyong mga pagpangihi kay may ara na siya sa ulihi nga magka-develop kaabi kung permi kagapugong sa imong nga ihi, pwede kagid nga ma-develop sang stone o kon kidney stone, Doc. Actually, nang may truth man sa ina nga ginhambal sang katigulangon, no? Once punggan mo nga daan ang imo nga ihi, no? Nang tawag na namon stasis, no? Kapin pa kung permi-permi mo gidya ginapunggan ang imo nga ihi, tag inuras, no? Di ang ihi mo matiner lang gida sa imo nga barok ang bladder, urinary bladder. Pag ang iba naton yung pasyente ga-develop gid sang infection, no? Kung pabayaan mo lang dang imo nga ihi. So, sakto ginang ginamba sa mga katigulangon niya. Kung dumangihi ka na, hindi mo pagpunggan, ipagwa mo na, no? Kaya para hindi na mag-develop, mag-breeding ground, balas ang infection. Thank you, Doc. So, Doc, basi may ara ka nga mensahe or may ara man ka mo dira sa inyong ano gani ni sa inyong nga group nga may mga activities ka mo nga this month nga pwede ninyo man nga i-invite ang aton nga mga kauturan nga updan ka mo, Doc. Pwede ka gid ka-invite sa ila subong, Doc. Usually may ara kami na, no, galing tapos na sang March no, World Kidney Day, no, may ara man kami mga National Kidney Month. Pero I think ang ma-leave ko lang gid sa aton nga mga viewers gid, no, kag mga listeners is hindi gid kamo magkahadlok, no, sa balatian. Always gid nga prevention is better than cure. Kung may ginabatsyag man kamo or wala, mas mayo gid magpa-check up gid sa doktor, no? At least once or twice a year para mabalaan nato ng kondisyon, no? Especially sa aton yung mga kidneys. Hindi tungod niya kung maglantawon kamo sa specialista sa mga bato or nephrologist, dialysis dayon, no? Ari kami diri para ma-prevent, no, kag mapunggan ang paglaway sa inyong mga kidneys, no? So una gid always na i-check gid ang inyong mga kalamay, ang inyong mga blood pressure, ang presyon sa lawas. Gina-advise ko gid nga hindi gid kamo magpagusto lang gid inom sa mga painkillers. Hindi mo magpagusto inom sa mga herbal, hindi tungod nga kung natural, safe dayon, ha.
kay maski natural na no nga mga bulong, no, it can be harmful to the kidneys. So ang ato niya kidneys daan duwa lang ni sa kabilog. So alagaan tagid no kay ang amon nga goal bilang mga nephrologist is nga hindi ma-dialysis ang amon nga mga pasyente. So dapat lang gaon tagid ang aton yung mga kidneys no, aton yung mga bato by check up no and monitoring gid sa mga kidney test natin nga available gid sa aton yung mga laboratory sa hospital. Okay, Doc. Thank you. So, kabay pa, Doc, nga nakahatag kita sa nga nagakaigo nga dapat mahibaluan sa aton nga mga kauturan. Kaya mo man, Doc, no tsakto na nga ang imo nga ginahambal nga hindi dapat sila magkahadlok. Kay isa sa mga fear man tuod sa mga ginakahadukan sa mga tao is kung magpa-check, mas iba na may makita nga diferensya and kabalo naman kita nga diri sa aton na medyo mahal gid ko na magabalatian kita. So mas maayo nga magpa-check sila earlier para nga kung early stage pa lang gid ya, kung may ara gid man na mahimuan pa sang paagi para nga hindi pa gid magalala ang nabatsyag. Doc, thank you so much sa imo nga pag-upo diri sa aton bilang resource person subong nga hapon sa aton nga topiko nga chronic kidney disease. Damo gid nga salamat Ma'am Faith no, and I hope ang aton nga mga viewers kag listeners no may natun-an man no kag may awareness gid sa ginatawag nga kidney disease. And also I would like to add ang mga pasyente naton, especially ang mga stage 5 na nga chronic kidney disease, ang dialysis available na gid sa aton nga lugar no, libre na ang aton nga dialysis nga ginahatag na sa aton nga gobyerno for patients nga may chronic kidney disease na nga late stage or stage 5. So may mga benepisyo man naton nga gobyerno ginahatag sa aton nga mga pamuluya. Okay, Doc. Okay, Dr. Joe Patrick Camelo, Doc, salamat gid sa imong tion na diri sa Dr. Bombo. Until next time, Doc. Maraming salamat Ma'am Faith.